Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Okay? Shoutouts muna tayo sa mga followers natin at subscribers dyan. Okay. So huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Posible raw pong ipakontempt ng Senate Impeachment Court yun mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa ring pleadings o reply ang prosecution panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. Mean Corvera, magbabalita. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatiga sa hininging resolusyon ng korte sa kaso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi igagalang ang kautusan ng korte, maaari i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, dun lang aakto ang korte na mag-contempt. Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaring magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan niya ng sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kung meron mang mag-move for contempt, yung buong House ba ang iko-contempt? Si Speaker ba iko-contempt? Or yung mga House prosecutors lang ba? So, isa yan sa mga tatalakayin sa impeachment court. Hindi ko alam ang sagot dyan kasi nga ang kaya ko lang sagutin sa inyo is the official actions of the impeachment court once it convenes and acts on any motion. And as it is, wala pa naman ganung nangyayari, wala pang action ng korte, wala rin motion from any party. So, we cannot hazard a guess. Kaya natin mag-isip ng lahat ng posibilidad pero hindi na tayo makakasiguro. It's above my pay grade to hazard a guess as of this moment. Kinumpirma naman ni Tongol na hanggang ngayong araw wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang pahayag ay sa pamamagitan lang ng media. Payo niya sa Kamara maghain ng formal pleadings sa korte dahil baliwala ang anumang magiging pahayag sa media. Hindi pa po ma-take na officially informed po ang impeachment court kasi po pag sa korte baliwala po yung mga news na nire-report. Hindi po ganoon nagkakaroon ng information ang korte. Kaya tumayo rin si Senator Judge Cayetano noon, 'di ba? Sinasabi niya hindi pwede mag-judicial notice about these matters. Hindi siya parte ng judicial notice. Very formal na po kasi ang proceeding sa court. So, the only way that the court will be informed of this action by the House is upon the filing of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga House prosecutors regarding that matter. Dinepensahan naman ito ang mga batikos na hindi dapat mga senator judge tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang maghain ng motion para ibalik ang articles of impeachment sa halip na prosecution o depensa. Na kung tatawagin natin kung sa Supreme Court yon na para i-bring into the attention of the court na baka may kulang dito sa nakahain sa atin. At nagbotohan yung court, sabi nila hindi enough yan para i-dismiss, i-refer back na lang natin para ipa-comply sa litigant yung kulang na sinasabi natin. So actually this is an action of liberality
by the impeachment court na instead of using the power to have it dismissed, hindi na gano'n na nangyari. Kasi, it is abnormal in a collegial judicial body na gano'n ang nangyayari because one of the powers, inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. Sa mga batikos naman hinggil sa political leanings ng mga senator judge at babala ng mga pagkwestiyon sa integridad ng impeachment court, sabi ni Tongol, malaya ang sino man na maglabas ng kanilang hinaing pero hindi ito papatulan ng korte. Mean Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa kaugnay na balita, pag-uusapan ng House Prosecution Panel ang posible pong paghirit sa recusal o yung pagliban po ng ilang senador na pabor kay VP Sara Duterte na makilahok sa impeachment trial nito. Sinabi ni Impeachment Prosecutor at Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan na tatalakayin ang susunod na hakbang sa issue sa pagbubukas po ng 20th Congress. Pero paglilinaw po ni Panaligan, maari lamang magsumite ng manifestations ang prosecution sa open court. Subalit, hindi naman nila magawa dahil hindi naman natuloy ang trial proper kahit na nakapag-convene na ang impeachment court. Samantala, nanawagan naman si House Prosecution Member at Manila Representative Joel Chua sa mga senator judges na sundin ang neutrality sa impeachment. Ilang senador kasi ang sumunod kay VP Sara Duterte sa Malaysia para sa paggunita ng Independence Day doon. Kabilang na po sina Senador Robin Hood Padilla at Senator Amy Marcos. Sinabi po ni Chua na itinakda ng rules of impeachment ng Senado na dapat mag-exercise ng neutrality ang mga uhupong senator judges, pero nasumpungan niya ang ilan na kahit ano ang mangyari ay nasa panig sila ni VP Sara. Bukod kina Padilla at Marcos, sinabi naman ni Attorney Christian Monsod na isa po sa bumalangkas ng 1987 Constitution na dapat ding mag-inhibit sa trial sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Francis Tolentino na hayagang nanawagan para sa termination o pagpabasura ng impeachment complaint. Hindi ako pabor. Hindi ko gusto si VP Sara pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Ano masasabi mo dyan, Sek? Sabi nga pala niya, hindi siya bias. Without fear daw, without fear or bias. Walang fear. Yeah. Bias. Dapat din niya pinayagan yung motion ni Bato to dismiss. Dapat hindi niya pinayagan yung majority floor leader, Francis Tolentino, dun sa de facto dismissal. Dapat hindi niya pinayagan yung remand sa House. Dahil alam naman niya yung dahilan kung bakit ni-remand. Yun din yung dahilan na final ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para i-dismiss yung impeachment sa kanya. Hindi naman sila abogado ni Sara Bakit inulit nila? Bakit niya pinayagan yun? Wala naman yun sa rules ng Senado at definitely wala siya sa Supreme Court, sa Konstitusyon. So, doon kitang-kita na yung kanyang bias Dapat pinigilan niya yun, no? Dapat pinigilan niya yun. Ano yung sinasabi niya na wala siyang bias? Ako may tanong ako mga alas. Lahat ba tayo nakapunta na sa Senate floor? Ilang beses na siya. Alam mo, pag nakaupo ka, kung nasa ng Senate President Chis Escudero, kitang-kita mo lahat ng pangyayari Correct. Yun nangyari na usap-usapan ni Senator Joel, ni Senator Amy, na sinasabi, out and out, sinasabing pag nagsalita si Senator Risa, mag-point of order ka, wag mong papasalitain, Tawag ka sa kanya, coach Yung sabi mo, Alan, kitang-kita yun. It's impossible that you would not see that. Buti na lang, hindi ganun kadaling patahimikin si Senator Risa. Correct. I have the floor.
I have the floor, di ba? Yun ang Sino sabi kaya niya. nag-mentor kay Oo. Senator Sigaw ng Yeah, sigaw, di ba? wala nang ganyan. Ano. Pero alam mo, kung, if I'm being very honest, no, again, Senator Risa, Coming from a PR man, ha? integrity. Coming from a PR guy. Alam mo, dapat ginawa ni Senator Risa doon, honestly. If I were in her shoes, which of course I'm not, those are huge shoes to fill. Ang gagawin ko doon habang nagsasalita ako, I would have maybe quoted a news article. I would have probably said, no, because ayon sa balita, ayon sa mga nababasa ko sa dyaryo, ang impeachment charges and I would have rattled it off. At least nabasa yung charges already and it's on the Senate record. Parang ginawa ni Senator Villar dati, nung nag-prayer siya, tapos sa gitna ng prayer, dinire-diretso na binasa na niya agad yung impeachment charges. I would have done that if I was Senator Risa. At gusto ko lang banggitin din, nung nagpaalam na si Senator Grace po kay Risa, sabi niya, kinocongratulate niya. Sabi niya, bilib na bilib ako sa'yo. In-expose mo yung darkest corners of government. Yun yung exact words na darkest niya. corners of government. Well, you know, Yun. they say the best disinfectant is the sun. Di ba? When you shine a light on dark corners, yan ang nakaka-disinfect. So, I don't know if Senator Cheese is, I don't know, the public at ang history ang magiging judge dyan. Meron akong Viber message dito, galing kay Edgy Go here. Gandang hapon, 4 alas. Buhay na naman ang araw namin para sumaya. Babahagi ko lang sa inyo, nanggaling to kay Edgy Go here, na ang ibig sabihin ng forthwith para kay matalinong abogadong Cheese ay forweight. So mukhang may ganong sentiment ang publiko, no, that you know, if is he really doing his job to the best of his abilities, and gaya ng nasabi ni Sec, yung naaayon sa konstitusyon. Yan ang Bible yan ang it stops there. The buck stops there. That's the commandment. Diba? Buti na lang kahit papano nasimulan. Yes. Buti na lang kahit papano na ipasa Nagsuot sila sa ng robe. 20th Congress. May ganun. Buti na lang, bagamat sabi nga ni Senator Bato, anong pag-uusapan natin dito, na-remand na natin. Correct. Diba? Kaya, yes, nasimulan, yes, naipasa, pero sinet din ni Senate President Cheese Escudero nung sinabi niya na pwede itong i-reject ng 20th Congress. Ibig sabihin, sinet na yung template May ganon. para i-reject. Dahil hindi pwedeng i-reject May parinig hindi pwedeng i-reject Continuing body ang trial court sa Senado. Hindi na siya Senado. Actually, Trial it's court common siya. sense Kaya hindi na pwedeng sabihin na pwedeng i-reject. Pwede lang niya sabihin, pinapasa namin sa 20th Congress. Correct. Pero isa Hindi mo pwedeng iset yung template para i-reject. Ano ka ba? Oo. Yung technicalidad, yung legalidad, pero syempre, on a broadcast perspective, ang karaniwang tanong lang naman ng ordinaryong citizen dyan, anong ginagawa? Bakit ganyan ang akto ni Senate President Cheese Escudero? Kasi yung incoming na posible, Hindi ko sinasabi na yung Senate presidency ang pinag-uusapan dyan. Hindi naman. Wala akong sinasabi gano'n, ha? Wala akong sinasabi na kailangan ng boto para sa Senate presidency. yan! Wala pa papagulan. Linawin natin. Linawin natin. Kasi sabi ko nga, yung incoming pa na dalawang senador, na big contender, Sec, no? Si Senator Tito Soto, Tito Sen. incoming, si Senator Ping Lacson, both of them, halos parehong sinasabi na parang may mali sa nangyaring proseso dun sa Senado. Very Actually, vocally. sinabi nila mali. Very vocally, yes. They said, out and out. Yun nga pala, diretso. Flat out, Hindi na sinabi nila. parang. Sinabi nila mali. Mali. Ganun Maling-mali. din si Kiko Pangilinan. Yun nga, no? oo. Pero ang ganda kasi rito, dahil outgoing, si Nancy, si Nancy, si Grace po, at saka si Coco Pimentel, umalis sila ng Senado with integrity. Diba? With their Hindi- heads Intact. held up high. Magiging bahagi sila ng kasaysayan. Hindi katulad nung iba dyan. Katulad nung Oy. napakaraming law degrees. Easy. Na nakakuha ng 7 million votes. Umalis siya na nakaukit Yun. yung kanyang pangalan in infamy. Infamy. Diba? Parang sinabi ni Infamy. ni Roosevelt. Oo.